Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang. Makiki-comment naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, iisa ang dahilan kung bakit tayo nandito. Para samahan ng isang kwentong baka sa ilang bahagi ay magpapaalala sa atin ng sakit, tibay at pagbangon. Kaya kung handa ka na, simulan na natin ang kwento ng isang babaeng minahal ng totoo, nagtiis ng tahimik at unti-unting natutong makita ang sarili niyang halaga. Si Serena Villarreal ay lumaki sa isang maliit ngunit maayos na bahay sa Lucena, Quezon. Hindi man marangya ang buhay nila, maaga niyang natutunan ang disiplina, pag-iimpok at ang kahalagahan ng dignidad. Ang kanyang ama, na si Oscar, ay isang dating mekaniko na kalaunan ay naging jeepney dispatcher, habang ang kanyang ina na si Belen ay nagtatahi ng uniforme at kortina para sa mga kapitbahay. Hindi sila mayaman, ngunit hindi rin sila lumaking umaasa sa iba. Sa bahay nila, iisang aral ang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ina. Anak, pwedeng kapusin sa pera, pero huwag na huwag kang magkukulang sa dangal. Lumaki si Serena na bitbit ang salitang iyon sa puso. Siya yung tipong hindi maingay pero laging maaasahan. Sa eskwela, hindi siya prom queen o campus crush, pero siya ang madalas lapitan kapag may kailangang ayusin, mga project, listahan, budget o problemang kailangang pag-isipan. Tahimik siyang matalino, masinop, mapagpakumbaga, at higit sa lahat, marunong magtiis. Nang makapagtapos siya ng kursong accountancy, agad siyang nagtrabaho sa Quezon City sa isang construction firm na pagmamay-ari ng pamilyang hindi man kasing yaman ng mga Taypan ay kilala sa industriya. Doon nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Sa una, trabaho lang ang nasa isip ni Serena. Ayaw niyang magpadalos-dalos sa pag-ibig dahil nakita niya kung paano nagsakripisyo ang kanyang ina sa isang buhay na laging kulang ang pera. Gusto niya, kapag dumating ang lalaking mamahalin niya, hindi lang ito mabait sa umpisa. Kailangan marunong ding tumayo sa tabi niya kapag dumilim na ang lahat. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng payroll discrepancy sa conference room, may lalaking tumasok at humingi ng kopya ng liquidation report. "Excuse me?" Magalang nitong sabi. "Ikaw ba si Serena? Ikaw raw ang pinakamagaling sa numbers dito. Baka pwede mo akong iligtas." Napatingala siya. Matangkad ang lalaki, maayos ang postura, at may boses na hindi mayabang kahit halatang sanay sa komportableng buhay. Nangangati ito pero hindi bastos, hindi pilit. "Ano pong ililigtas?" tanong ni Serena habang isinusukbit ang salamin niya sa ibabaw ng folder. Ngumiti ang lalaki. "Si Adrian Montesilio. Ako yung bagong consultant sa expansion project at kung hindi mo ako tutulungan, baka mapagalitan ako sa unang linggo ko pa lang." Hindi napigilan ni Serena ang bahagyang pagtawa. "Kung papagalitan ka agad, baka hindi dahil sa report, baka dahil hindi ka nagtanong ng maaga." "Tama ka na nga, kaya nga nagtatanong na ako na yon." Doon nagsimula ang lahat. Si Adrian Montesilio ay iba sa inaasahan ni Serena. Hindi ito tulad ng ibang lalaking mayaman na masyadong tiwala sa sarili. Marunong itong makinig, marespeto. Hindi siya minadali sa pag-ibig. Sa loob ng ilang buwan, naging madalas ang kanilang pagkikita sa opisina, pagkatapos ay sa coffee shop sa tapat ng building, hanggang sa naging regular na ang simpleng sabayang hapunan pagkatapos ng overtime. Nalaman ni Serena na si Adrian ay isang nag-iisang anak ng biyudang si Verodinia Montesilio, isang kilalang babae sa mga charity event, church gala at social circles sa San Juan. Ayon kay Adrian, istrikta ang ina niya pero mabait naman daw sa mga taong marunong respeto. Nung una, naniwala si Serena. Nang unang ipakilala siya ni Adrian sa Montesilio residence, ramdam agad niya ang layo ng mundo nila. Ang bahay ay hindi lang basta malaki. Isa yung uri ng tahanan na may malalaking chandelier, makakapal na kurtina at katahimikan na parang laging nagmamasid. Sa unang tingin ay kahanga-hanga ito, pero sa mas malalim na pakiramdam ni Serena, may kung anong lamig sa loob. Sa salas, nakaupo si Verodinia Montesilio,
Tuwid ang likod, perpektong ayos ang buhok, at suot ang isang cream silk dress na parang hindi man lang natitinag ng panahon. Nang makita si Serena, ngumiti ito. Ngunit ang ngiting iyon ay kulang ng init. Sabi ng matandang babae habang marahang ibinababa ang tasa ng tsa. Maganda ka pala sa personal. Magandang gabi po, magalang na sagot ni Serena. Salamat po at pinatuloy ninyo ako. Oh, of course, sabi ni Veronidia. Anyone important to Adrian is welcome here. Maganda sana ang sinabi, ngunit may kakaibang diin sa salitang important na hindi maipaliwanag ni Serena. Parang may sinusukat, parang may pinupuna. Sa hapon man kainan, maayos naman ang usapan. Tinatanong ni Veronidia ang trabaho ni Serena, ang pamilya nito at kung saan ito nag-aral. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang napansin na ang mga tanong ay hindi para makilala siya, kundi para tantyahin kung hanggang saan lang ang halaga niya. Lucena, ulit ni Veronidia, tahimik siguro roon, malayo sa ingay ng lungsod. Opo, sagot ni Serena, pero maayos po roon. Doon po ako lumaki. Sumimsim ng tsaa si Veronidia. Simple life. That explains your personality. Napatingin si Adrian sa ina. Ma'am. Ngumiti lang si Veronidia. What? Compliment yun. Hindi lahat ng babae ngayang marunong maging simple. Ngunit alam ng lahat sa mesa na hindi iyon papuri. Naroon din sa hapag ng kainan si Tita Belma, nakababatang kapatid ni Veronidia na mahilig magmasid sa bawat kilos ng tao at mahili na sa chismis. Si Cousin Joren, isang malikot ang dila at laging nakadikit kay Adrian kapag may lakad at gastusan, at ilang kasambahay na sanay ng tumahimik kahit may tensyon sa loob ng bahay. Sa gabing iyon, natutunan ni Serena ang isang mahalagang bagay. May mga tahanang maganda sa labas, ngunit puno ng patalim sa loob. Pag-uwi nila, napansin agad ni Adrian ang pananahimik ni Serena. Anong iniisip mo? Tanong nito habang nagmamaneho. Wala naman, sagot niya. Hindi ka sanay magsinungaling. Napabuntong hininga si Serena. Mabait naman ang mommy mo pero parang hindi niya ako gusto. Bahagyang natawa si Adrian. Ganun lang talaga si ma'am sa umpisa. Protective lang siya. Protective o mapangmata? Adrian. Hindi ako galit. Mahinang sabi niya. Naguguluhan lang. Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Bigyan mo lang siya ng oras. Kapag nakita niyang masaya ako sa'yo, lalambot din siya. At dahil mahal niya si Adrian, pinili ni Serena na maniwala. Mabilis ang mga sumunod na taon. Naging seryoso ang relasyon nila hanggang humantong sa kasal. Hindi marangya ang naging seremonya gaya ng gusto ni Veronidia dahil pinili ni na Adrian at Serena ang isang mas simpleng garden wedding sa Antipolo na dinaluhan ng pamilya, malalapit na kaibigan at ilang kasamahan sa trabaho. Kahit noon, hindi pa rin naitago ni Veronidia ang pagkabismaya. Habang inaayos ang layaman ng gown ni Serena bago ito maglakad sa aisle, biglang bumulong si Veronidia sa malamig na boses. Serena, tandaan mo ito. Ang pagpasok sa pamilya namin ay hindi biro. Sana kayanin mo. Napatingin si Serena sa kanya. Opo, gagawin ko pong best ko. Best is not always enough. Tugon ng matandang babae bago ito ngumiti sa mga bisita na parang walang sinabi. Narinig yun ni Paloma Linsangan, ang matalik na kaibigan ni Serena mula kolehiyo na noon ay nurse na sa isang pribadong ospital. Ang bait-bait mo kasi pare, bulong ni Paloma nang sila'y nagkatabi sa receiving line. Kung ako yan, baka napangiti rin ako pero may kasamang sampal. Ngumiti si Serena kahit kinakabahan. Ayoko ng gulo sa araw ng kasal ko. At dyan nagsisimula ang problema. Kapag sanay kang umiwas, iisipin ng mga abusado na kaya kanilang itulak ng itulak. Hindi iyon pinansin ni Serena noon. Akala niya, dahil kasal na sila ni Adrian, unti-unti nang gaganda ang lahat. Ngunit hindi ganon ang nangyari. Pagkatapos ng kasal, tumira sila sa isang townhouse na ibinigay di umano ni Veronidia bilang tulong sa bagong mag-asawa. Sa papel, regalo iyon. Sa totoo, isa pala hiyong tali na ipupulupot sa leeg ni Serena. Dahil doon, madalas dumating si Veronidia nang hindi nagpapaalam. Pinapakialaman ng mga gamit sa kusina, binibago ang ayos ng sala, kahit ang menu ng hapunan may komento. Isang umaga,
Nadatnan ni Serena ang biyanan niyang pinapalitan ng mga kurtina sa bahay. Ma'am, bakit po may mga tao rito? Gulat na tanong ni Adrian. Pinapalitan ko lang ang kurtina. Mukhang luma na kasi yung pinili ng asawa mo. Sagot ni Veronidia. Mahinang sumingit si Serena. Ako po ang pumili noon at bago pa naman po iyon. Exactly! Mabilis na sagot ni Veronidia. Mukhang bago pero hindi mukhang classy. Nanahimik si Adrian. Iyon ang mas masakit para kay Serena. Hindi ang salita ng biyena niya, kundi ang paulit-ulit na katahimikan ng sariling asawa. Sa trabaho, unti-unti ring napapansin ng boss niyang si Ma'am Lilibeth Banyes na nagbabago siya. Serena, sabi nito minsang tinawag siya sa opisina, ikaw ang pinaka-organized kong empleyada, pero nitong mga nakaraang buwan, parang lagi kang puyat. May problema ba? Ngumiti si Serena. Wala naman po. Siguro napapagod lang. Napapagod o nauubos? Hindi agad nakasagot si Serena. Sa bahay, lalo pang lumalala ang mga patagong insulto. Kapag may family lunch, kunwari biro lang ang mga salita ni Veronidia. Adrian, ang payat mo na. Hindi ka ba napapakain ng maayos? Ma'am, kumakain ako. Talaga ba? Baka masyadong busy ang asawa mo sa mga spreadsheet kaysa sa pag-aalaga. Minsan naman, habang nag-aayos si Serena ng dessert plates sa isang handaan, nalapitan siya ni Tita Belma. Huwag mong masyadong dibdibin si ate. Mahina nitong sabi. Ganyan lang talaga iyon. Sanay na po ako, sagot ni Serena. Napailing si Tita Belma. Yan ang delikado. Kapag nasanay ka sa sakit, hindi mo na namamalayang sinisira ka na pala. Ngunit sa kabila ng lahat, may ilang mumunting sandali pa rin kumakapit si Serena sa pag-asang maaayos ang lahat. Kapag silang dalawa lang ni Adrian sa gabi, bumabalik ang lalaking minahal niya. Iyong marunong humawak sa kamay niya. Iyong marunong magsabing, pasensya ka na, aayusin ko rin to. Iyong lalaking may kabaitan pero kapos sa tibay ng loob. At iyon ang tunay na ugat ng kanilang trahedya. Hindi naman halimaw si Adrian, hindi siya nananakit, hindi siya babaero noon, hindi siya lantad na masama. Ngunit isa siyang lalaking hindi marunong tumayo sa harap ng maling ginagawa ng sariling ina. Sa bawat pagkakataong kailangan siyang magsalita, pinipili niya ang katahimikan. At sa isang tahanan na punong-puno ng maliliit na sugat, ang katahimikan ang pinakamatulis na kutsilyo. Lumipas ang mga buwan. Hanggang isang gabi, mag-isa si Serena sa kusina habang nag-aayos ng resibo at budget notebook. Sanay siyang itala ang lahat. Kuryente, grocery, amortization, maintenance, mga personal na gastusin ni Adrian at maging ang ilang emergency cash advances na paulit-ulit nitong kinukuha para sa mga lakad kasama si Joren at ilang kaibigang negosyante. Habang nakatitig siya sa mga numero, biglang tumawag ang kanyang inang si Belen. Anak, kumain ka na ba? Opo, ma. Napapagod ka na naman siguro. Okay lang po. May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang ina niya sa tinig na punong-puno ng pakiramdam ng isang ina. Anak, masaya ka pa ba dyan? Napahinto si Serena. Noon lang niya napansin na may luha na pala sa pisngi niya. Ma, nanginginig niyang sabi, sinusubukan ko. Sa kabilang linya, humina ang boses ni Belen. Anak, ang pag-aasawa hindi lang pagtitiis, dapat may pahinga rin ng puso. Hindi sumagot si Serena. Dahil sa totoo lang, hindi na niya alam kung saan pa niya ilalagay ang pagod na matagal na niyang kinikimkim. Sa labas ng bintana, tahimik ang subdivision. Sa loob ng bahay, maririnig ang mahinang ungong ng aircon sa taas kung saan natutulog si Adrian. At sa maliit na ilaw ng kusina, mag-isang nakaupo si Serena. Bitbit ang mga resibo na siya rin ang nagbayad, ang mga salitang hindi niya masabi at ang tanong na unti-unti nang bumubuo ng lamat sa kanyang dibdib. Hanggang kailan siya mananatiling mabuting asawa sa isang tahanang hindi naman talaga siya tinanggap. Doon nagsimula ang tahimik na impyerno na hindi pa niya alam ay lalo pang lalalim sa mga susunod na taon. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, maki-comment naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood na yon.
Habang lumalalim ang kwento ni Serena, mas nararamdaman natin na may mga sugat talaga hindi agad nakikita sa labas. Kaya kung handa ka na, ituloy natin ang bahaging unti-unti nang nagmulat sa kanya sa katotohanang hindi lahat ng ipinaglalaban ay dapat pang manatili sa buhay mo. Nang gabing iyon sa kusina, matapos niyang marinig ang tanong ng kanyang ina kung masaya pa ba siya, hindi agad nakatulog si Serena. Magkatabi man silang nakahiga ni Adrian, pakiramdam niya ay napakalayo na nila sa isa't isa. Nakatingin lang siya sa kisame habang katabi niya ang lalaking minsang pinaniwalaan niyang magiging kakampi niya sa lahat ng battle. Mahimbing ang tulog ni Adrian, parang walang bigat, parang walang pamilyang unti-unting sumisira sa asawa niya. Parang walang luhang tahimik na nangyayari araw-araw sa sarili nilang bahay. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Naghanda siya ng almusal, plancha ng damit, at nag-ayos ng mga baon tila ba normal pa rin ang lahat. Gaya ng nakasanayan, pinili niyang unahin ang obligasyon bago ang emosyon. Ngunit habang inaayos niya ang necktie ni Adrian sa harap ng salamin, bigla niyang itinanong ang matagal na niyang pinipigil. "Adrian?" Mahinahon niyang sabi, "Pwede ba kitang makausap ng seryoso mamaya?" Napatingin si Adrian sa kanya sa salamin. "Tungkol saan?" "Tungkol sa atin. Tungkol sa bahay. Tungkol sa mami mo." Ilang segundo itong natahimik. Pagkatapos ay bahagyang tumanggo. "Sige, mamaya." Ngunit gaya ng maraming pangakong mamaya sa pagsasama nila, hindi rin iyon nangyari. Nang gabing iyon, umuwi si Adrian na pagod, matamlay at may halatang iniisip. Nasa sala siya, nakaupo sa dilim, habang hawak ang cellphone at nakatitig sa kung saan. "Anong nangyari?" tanong ni Serena, inilapag ang bag at umupo sa tapat niya. Sumandal si Adrian at napabuntong hilinga. "May problema sa project, na-delay ang release ng bayad, tapos may mga supplier na naniningil na." "Ganon ba kalaki?" Tumanggo si Adrian saka kinuskos ang noo niya. "Mas malaki kaysa sa inaasahan. Pwede ko bang makita ang figures?" Doon bahagyang umigting ang panga ni Adrian. "Kaya ko ito." Hindi na bago kay Serena ang ganitong tono. Kapag usapin ng pera at desisyon, biglang nagiging sarado ang asawa niya. Hindi dahil hindi siya marunong, kundi dahil ayaw nitong masapawan ng katotohanang mas maingat si Serena sa ganitong bagay. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang magpakita sa buhay nila ang mga bunga ng maling desisyong dati puro salita lang. May mga tawag na dumarating kahit gabi na. May mga lalaking naghahanap kay Adrian sa opisina. Minsan may sulat na iniiwan sa gate. Minsan email na hindi agad sinasagot. Unti-unting napansin ni Serena na hindi simpleng pagka-delay ng bayad ang problema. May malalim na butas na unti-unti nang linulubog ang asawa niya. At gaya ng dati, hindi nagtagal ay sumulpot na naman si Veronidia, tila buitring alam kung kailan mahina ang biktima. Isang Sabado ng hapon, dumating ito sa townhouse kasama si Cousin Joren at isang lalaking ngayon lang muling nakita ni Serena ng malapitan, si Hector Salcedo. Matikas pa rin ang tindig nito, mahusay manamit at laging may pabangong masyadong matapang. Isa siyang negosyante na palaging may bagong idea, bagong racket at bagong pangakong doble ang balik sa puhunan. Hindi man ito tahasang sinasabi, ramdam ni Serena na si Hector ang isa sa mga matagal nang bumubulong kay Adrian na sumubok ng sumubok kahit kulang sa pag-aaral at plano. "Nandito si Hector para tumulong," sabi ni Veronidia habang walang paalam na umuupo sa sala na parabang siya pa rin ang may-ari ng bahay. "Imbes na magpaka-stress kayo, makinig kayo sa taong may alam sa negosyo." Napatingin si Serena kay Adrian. "May bago na naman ba kayong planong kinapasok?" Agad sumingit si Hector. "Hindi planong pinapasok, planong mag-aahon. I have contacts, warehousing, events logistics, quick turnaround. Ang kailangan lang ay dagdag na puhunan at konting lakas ng loob." "Lakas ng loob?" mahinang ulit ni Serena. "O lakas ng loob mangutang ulit?" Natahimik ang sala. Si Joren na kanina'y nakangiti ay biglang nagkunwaring may tinitingnan sa cellphone. Si Veronidia naman ay umayos ng upo at tiningnan si Serena na parang nakarinig ng kabastusan. "Serena," malamig nitong sabi, "kapag ang mga lalaki ay nag-uusap tungkol sa pagresolba ng problema, huwag kang sumabat kung takot ka sa risk.
Mabilis na napatingin si Adrian sa ina niya, pero halip na sawayin ito, kay Serena siya bumaling. Please, wag muna ngayon. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa dibdib ni Serena. Muli na naman, siya na nga ang nagsisikap umintindi, siya pa ang kailangang tumahimik. Sa mga sumunod na linggo, lalong nalubog si Adrian. Mas naging madalas ang paglabas niya kasama si Hector. Umuuwi itong pagod, minsan amoy alak, minsan padabog, minsan tahimik lang at walang gana. Kapag tinatanong niya ng mahinahon, napupunda sa argumento. Kapag hindi niya tinanong, siya pa rin ang nagiging masama dahil wala raw pakialam. Ngunit sa kabila ng lahat, si Serena pa rin ang umaalay sa pang-araw-araw. Siya ang nagbabayad ng utility bills kapag kapos ang account ni Adrian. Siya ang nag-a-adjust ng budget kapag may bigla ang kakulangan. Siya ang kumakausap sa bangko para hindi sila agad ma-penalize sa ilang obligasyon. At dahil accountant siya at sanay sa dokumento, napapansin niyang maraming papeles ang pinipirmahan ni Adrian nang hindi man lang sinusuri ng mabuti. Minsang naglinis siya ng study room, napansin niya ang isang brown envelope na bahagyang nakasilip sa drawer. Hindi siya pakialamera, pero dahil pangalan nilang mag-asawa ang nakita niya sa ibabaw ng dokumento, binuksan niya iyon. Loan restructuring forms, promissory notes, isang draft agreement para sa event warehouse venture, at sa gilid may maliliit na sulat kamay ni Hector. Pakiramdam ni Serena ay may sumusuntok sa sikmura niya. Nang gabing iyon, hindi siya natulog hanggat hindi nakakauwi si Adrian. 12:00 na nang marinig niya ang gate. Pagpasok ni Adrian, agad niya itong hinarap sa dining area kung saan nakalatag ang mga dokumento. "Ano ito?" tanong niya. Pinipigil ang manginig ang boses. Napahinto si Adrian. Kita sa mukha nito ang pagkagulat saka pagkainis. "Pinakialaman mo ang gamit ko?" "Gamit mo?" Napatawa si Serena, pero luha ang kasabay. "Pangalan nating mag-asawa ang nasa papel, pati address ng bahay natin, pati commitment na babayaran mo, tapos gamit mo lang?" "Hindi mo naiintindihan." Ipaintindi mo sa akin." Umigting ang panga ni Adrian. "Sinusubukan kong ayusin ang lahat." "Hindi mo inaayos, Adrian. Lalo mong pinapalala." Biglang tumayo si Adrian ng mariin. "Madali para sa'yo magsalita dahil hindi ikaw ang tinitignan ng lahat na kailangang magtagumpay. Hindi ikaw ang anak ni Ma'am. Hindi ikaw ang inaasahan na magpalago ng pangalan ng pamilya." "At sinong may sabi na kailangan mong patunayan ng sarili mo sa maling paraan?" Balik ni Serena. "Ako ang asawa mo pero parang huli akong nakakaalam sa lahat. Ni hindi mo ako kinakausap, ni hindi mo man lang ako pagkatiwalaan." Natigilan si Adrian, ngunit sandali lamang. "Ayokong dagdagan ang inihisip mo." "Hindi mo dinagdagan, Adrian. Tinanggalan mo ako ng karapatang makisalo." Iyon ang unang gabing talagang nagsigawan sila. Hindi dahil sa selos, hindi dahil sa third party, kundi dahil sa pera, pride, at sa napakatagal ng pananahimik na ngayoy sabay-sabay ng sumabog. Sa opisina, lalong napansin ni Ma'am Lilibeth ang pagbabago kay Serena. Hindi na ito yung tahimik lang dahil masipag, ngayoy tahimik siya dahil may dinadalang bigat. "Mag-leave ka muna," sabi ni Ma'am Lilibeth minsang naaabutan siyang nakatulala sa spreadsheet. "Isang araw lang, huminga ka. Marami akong hahabuling report. Mas marami kang hahabuling sarili mo kapag bumigay ka." Sa araw ng leave na iyon, sa halip na magpahinga, dumiretso si Serena sa dating professor niya sa kolehiyo, si Attorney Leandro Sarmiento, na matagal nang nagtuturo ng taxation and business law at paminsan-minsang tumutulong sa mga dating estudyante niyang naliligaw sa mga usaping legal at pinansyal. Pag-upo pa lang niya sa maliit ngunit maayos na opisina nito sa Maynila, parang bumigat agad ang dibdib niya. "Sir, hindi ko po alam kung tama ba na nandito ako." Ngumiti si Attorney Leandro. "Kapag may duda ka sa dokumento at buhay na maaring maapektuhan, tama lang na narito ka." Isa-isang inilatag ni Serena ang mga kopya ng papeles na palihim niyang nascan gamit ang phone niya. Tahimik na binasa iyon ng abogado. Habang tumatagal, lalo itong sumiseryoso.
Hindi pa huli ang lahat. Pero kung magpapatuloy ang ganitong klase ng pagpirma ng walang sapat na proteksyon, maaaring pati ikaw ay mahatak sa mga obligasyon na hindi mo naman alam. Anong pwede kong gawin? Una, alamin mo ang buong lawak ng sitwasyon. Ikalawa, magtago ka ng maayos na records. Ikatlo, huwag kang pipirma sa kahit ano na hindi mo nauunawaan. At ikaapat, tumingin ito ng diretso kay Serena. Simulan mong tanggapin na hindi sapat ang pagmamahal kapag ang isang tao ay paulit-ulit kang iniiwan sa dilim. Masakit marinig iyon, pero iyon ang unang pagkakataon na may malinaw na nagsabi sa kanya ng katotohanang ilang buwan na niyang pinipilit takasan. Pag-uwi niya, nadatnan niyang naroon na naman si Veronidia. Kasama pa nito ang dating nobya ni Adrian na si Claudine Vergara, na kunwari nagdaan lang para ibalik ang isang lumang event invitation na matagal nang walang saysay. Maganda pa rin si Claudine. Makinis, elegante, at alam na alam ang anggulong babagay sa bawat ngiti. Ngunit sa likod ng mga titig nito, ramdam ni Serena ang isang bagay. Pagmamasid. Parang may hinihintay na mabasag. "Serena!" Malambing na bati ni Claudine. "Ang tagal na. You look tired." Ngumiti si Serena ng manipis. "Busy lang." Sumingit si Veronidia. Hindi naman biro ang buhay may bahay, lalo na kung hindi sanay sa mas mataas na klase ng pamumuhay. Napatingin si Serena sa biyenan. "Kung may gusto po kayong sabihin, pwede niyo pong diretsuhin." Napatigil si Claudine at napataas ang kilay ni Joren na nasa gilid at halatang na-e-enjoy ang tensyon. Si Adrian naman na kararating lang mula sa labas ay pumasok sa esenang hindi handa. "What's going on?" tanong nito. "Wala," matalim na sabi ni Veronidia. "Nag-uusap lang kami ng asawa mo." Mukhang natututo na siyang sumagot. Tiningnan ni Serena ang asawa niya. Isa na namang pagkakataon pwede siyang ipagtanggol. Isa na namang sandaling kailangang may pumili sa kanya. Ngunit ang narinig niya ay, "Serena, please, huwag ka nang gumawa ng eksena." Eksena. Iyon ang salitang tuluyang tumarak sa kanya. Hindi siya ang nagdala ng dating nobya sa bahay nila. Hindi siya ang nagpasaring. Hindi siya ang nanghamak. Ngulit siya pa rin ang ginawang dahilan ng gulo. Mula sa araw na iyon, may nabago sa loob ni Serena. Hindi pa galit, hindi pa paghihingati, kundi paggising. Unti-unti niyang nakita na sa loob ng ilang taon, hindi lang pala biyena ng kalaban niya. Kasama sa laban ang katahimikan ni Adrian, ang kahinaan nitong tumayo para sa tama, at ang sarili niyang matagal ng pagpili na magtiis ng walang hangganan. Pagkaraan ng ilang buwan, bumigay ang katawan ni Adrian. Isang umada habang nasa opisina si Serena, tumawag si Joren sa nanginginig na boses. "Ate Serena, nasa St. Camillus Medical si Kuya Adrian. Bigla siyang nahilo at parang hindi makahinga." Nalaglag halos ang hawak niyang ballpen. Hindi na siya nagtanong pa. Dumiretso siya sa ospital. Pagdating niya roon, nadatnan niyang nakaupo si Veronidia sa labas ng emergency room, hawak ang rosaryo, ngulit bakas sa muka ang inis, imbis na takot. "Ano pong sabi ng doktor?" "Anxiety attack, mataas ang blood pressure, napabayaan ang sarili." Malamig ang tono nito, pero may panginginig sa dulo. "Tignan mo kung anong inabot ng anak ko." Bago pa makasagot si Serena, lumabas ang doktor at ipinaliwanag na matinding stress, kawalan ng tulog, at pressure ang nagtulak sa kondisyon ni Adrian. Si Serena ang nag-asikaso ng admission, ng initial deposit, ng forms, at ng tawag sa opisina nito. Siya ang unang nanatili sa labas ng ilang oras. Siya ang unang humawak sa kamay ni Adrian nang mailipat ito sa kwarto. At habang nasa hallway siya para sagutin ang tawag ni Ma'am Lilibeth, narinig niya sa kabilang dulo ang boses ni Veronidia na kausap si Hector. "Kapag natapos na ang lahat ng ito at natanggal si Serena sa buhay ng anak ko, maibabalik din sa atin ang lahat. Hindi pwedeng may ibang nakikisalo sa dapat ay para lang sa pamilya." Napatigil si Serena. Hindi yun bulong ng isang inang nag-aalila. Hindi yun salita ng taong gustong iligtas ang anak niya. Iyon ang boses ng isang taong sa gitna ng pagkakasakit ng sariling anak ay pera pa rin ang iniisip. At sa sandaling iyon,
may kung anong tumigas sa loob ni Serena. Pagod man siya, wasak man, nalilito man. Ngayon malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi na lang ito kwento ng isang asawang sinusubukang iligtas ang pagsasama. Isa na itong laban para sa kanyang dangal, katotohanan at sa karapatang hindi na muling apihin sa ngalan ng pagtitiis. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, maki-comment naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang papalapit tayo sa araw na matagal nang inaabangan ng mga taong naghangad ng pagbagsak ni Serena, mas lalo nating makikita na may mga laban talagang hindi ipinapanalo ng singaw, kundi ng tahimik na pagtitiis, tamang paghahanda, at katotohanang hindi kayang tabunan ng kayabangan. Kung handa ka na, ito na ang bahaging babaliktad sa akala ng lahat. Pagkatapos ng araw na narinig ni Serena ang malamig na sinabi ni Veronidia sa hallway ng ospital, hindi na siya muling tumingin sa biyena niya sa parehong paraan. Para bang biglang luminaw ang lahat ng dating pilit niyang pinagbibigyan. Ang mga pasaring, ang pangmamaliit, ang paulit-ulit na pagsisingit ng dating nobya ni Adrian sa usapan, ang pagtrato sa kanya na para bang isa lamang siyang pansamantalang babae sa buhay ng anak nito. Noon, kaya pa niyang isipin na baka may kirot lang si Veronidia bilang ina, baka may takot, baka may pagkiling. Pero sa sandaling iyon sa ospital, nawala ang lahat ng dahilan. Hindi pagmamahal ang ugat ng ginagawa ng biyena niya. Pera, kontrol, at pag-aahi. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong humina si Adrian. Hindi man malala ang kanyang kondisyon sa pisikal, malinaw na malinaw ang pagod sa mukha nito. Kumupas ang dating tikas, naging mabagal ang kilos. Madalas ay tahimik lang, nakatingin sa kung saan, tila binabawi ang mga taon ng pagyayabang at pagpapanggap na kaya niyang dalhin ang lahat ng mag-isa. Si Serena pa rin ang nag-aalaga sa kanya. Siya ang nagpapakain ng tamang oras ng gamot. Siya ang nakikipag-usap sa doktor. Siya ang nagbabawas ng alat sa pagkain, nag-aayos ng schedule, at nagtatago ng sariling pagod para hindi na lumaki ang bulo sa bahay. Ngumit ngayon, iba na ang klase ng pagtitiis niya. Hindi na iyon bulag na pagsunod. Tahimik na pagmamasid na iyon, pag-iingat, paghahanda. Isang gabi habang nakaupo si Adrian sa veranda at tahimik na humihigop ng mainit na sabaw, lumapit si Serena dala ang isang folder. Hindi agad niya ito ibinigay. Naupo muna siya sa tapat nito. Kailangan na nating mag-usap ng maayos. Mahinaw niyang sabi. Hindi sumagot si Adrian agad. Tumingin lamang siya sa kanya. Pagod na pagod ang mga mata. Tungkol saan? Mahina nitong tanong na parang alam na ang sagot. Tungkol sa totoong lagay ng buhay natin. Hindi yun pinapaniwala mo sa mami mo. Hindi yun pinapaniwala mo sa sarili mo. Napabuntong hininga si Adrian at ibinaba ang hawak na baso. Pagod na ako, Serena. Ako rin. Doon sila kapwa na tahimik. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, walang sigaw, walang depensa, walang palusot. Taning dalawang taong parehong pagod pero magkaiba na ang direksyong tinatahak. Gaano nakalalim ang... Tanong ni Serena. Napapikit si Adrian, ilang sandali bago ito nagsalita. Mas malalim kaysa sa kaya ko pang itago. Doon isa-isang lumabas ang katotohanang matagal ng kinakatakutan ni Serena. Ang event warehouse venture na pinasok ni Adrian sa udyok ni Hector ay hindi lang basta nalugi. Naubos dito ang malaking bahagi ng liquid cash na hawak niya noon. May mga pinirmahan siyang promissory notes, may ilang obligasyon na ginamit ang pangalan nilang mag-asawa bilang support documentation, at may ilang personal asset na binenta nang hindi man lang niya malubha ng pinag-aralan ng epekto. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nanginginig na tanong ni Serena, bagamat banayad pa rin ang boses niya. Dahil ayokong makita mo akong bumabagsak. Napatawa si Serena pero masakit ang tunog. Pero pinabayaan mo akong masaksihan niyon araw-araw. Akala ko kaya ko pang ayusin bago mo malaman. Kaya mo pa ba? Matagal bago ito sumagot. Hindi na. Doon unang naramdaman ni Serena na ang mga pader ng kasal nila ay hindi na lang may bitak. Wasak na talaga. Ang mas masakit, hindi dahil may isang malakas na bagyong dumaan, kundi dahil araw-araw
Paunti-unti, hinayaan nila itong kainin ng mga lihim, katahimikan, at maling loyalties. Sa mga sumunod na araw, dumalas ang pagpunta ni Adrian sa bahay ng ina niya. Minsan ay doon siya nagpapaabot ng mga dokumentong may kinalaman sa mga natitirang assets. Minsan namay, nagpapatawag si Veronidia at sinasabing kailangan nilang protektahan ang pangalan ng pamilya. Hindi nalingid kay Serena na ang tunay na ibig sabihin niyon ay itabi ang anumang kayang iligtas para hindi mapasama sa anumang legal na gusot sa hinaharap. Minsang umuwi si Adrian na may dalang isang envelope. Nakasuksok sa ilalim ng braso, halatang pilit na kalmado. "Ano yan?" tanong ni Serena habang nag-aayos ng mesa. "Draft lang, wala pa to." "Anong draft?" Nag-atubili si Adrian. "Petition papers." Parang tumigil ang oras sa loob ng kusina. "Anong petisyon?" Hindi na ito nakatingin ng diretsyo. "For annulment." Hindi sumigaw si Serena. Hindi siya nagwala. Hindi siya naghagis ng plato. Hindi siya naninig sa galit. Sa halip, tumayo lamang siyang tuwid at dahan-dahang umupo sa silya sa tapat ng asawa niya. Para bang gusto niyang siguraduhin na sapat ang lakas ng mga binti niya para dalhin ang bigat ng sinabi nito. "Pinag-usapan niyo na?" tanong niya. "Matagal na kang gustong i-push ni Ma'am." "At ikaw?" Tahimik si Adrian. Yun na naman ang sagot niya. Katahimikan. "Ayaw mo na ba talaga?" tanong ulit ni Serena. Ngayon ay mas malinaw, mas direkta. Hinaplos ni Adrian ng noo niya at saka bumulong. "Hindi ko na alam kung ano pang maaayos." Mabigat ang mga sumunod na segundo. Sa labas ng bintana, may batang dumadaan na nagtatawanan sa kalsada. May tricycle na huminto sa tapat. May nagtatahong sumigaw sa kabilang kanto. Napaka-normal ng mundo sa labas, samantalang sa loob ng bahay, parang may ibinaba na pangwakas na hatol sa isang relasyong matagal nang naghihingalo. "Sabihin mo ng totoo," sabi ni Serena. "Ito ba ang gusto mo? O ito ang gusto ng mami mo?" Naluha si Adrian, ngunit ang sagot niya ay lalo lang nagpatibay sa pagod na naramdaman ni Serena sa loob ng maraming taon. "Pareho na siguro." Yun ang gabing tuluyan ng namatay ang natitirang pag-asa sa puso ni Serena. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang laban, dahil kung para sa kanila ni Adrian ay katapusan na iyon ng kagsasama, para kay Veronidia ay simula pa lang iyon ng paniniwalang maibabalik na niya sa sarili niya ang lahat ng dapat niyang kontrolin. Hindi alam ng matandang babae na matagal nang naghahanda si Serena. Noon pa man, dahil sa kaguluhang paulit-ulit na dumarating sa buhay nilang mag-asawa, unti-unti na siyang nagtatabi ng ayosing na records. Lahat ng resibo ng mga pagbabayad sa bahay. Mga transfer ng pera kapag siya ang sumasalo sa obligations ni Adrian. Mga email threads tungkol sa ilang insurance policies. Mga records ng reimbursement na siyang nag-asikaso nung nagkaproblema sa isa sa dating business accounts ni Adrian. Maging ang ilang tax-related corrections na siya mismo ang tumayo para ayusin, kahit pangalan ng asawa niya ang nasa papeles. Noong hindi pa umaabot sa gamitong punto ang lahat, simpleng pag-iingat lang iyon kay Serena, dahil likas siyang masinop. Hindi niya alam noon na darating ang araw na ang mga dokumentong iyon ang magpapatunay kung sino talagang nagligtas sa mga naiwang bahagi ng yaman ni Adrian. Sa tulong ni Attorney Leandro Sarmiento, nagsimula siyang unawain ang bawat detalye ng kanilang legal at financial standing. May ilang marriage settlements palang pinirmahan sila noon na hindi man lang binigyang pansin ni Veronidia dahil kampante itong si Adrian ang sentro ng lahat. May ilang structured placements at recoverable funds na kung hindi inayos ni Serena noon ay tuluyan ng mawawala. May insurance-linked values, may documented spousal contributions, may reimbursements from salvaged accounts, may ilang stocks and placements na imbis na magalaw sa kaguluhan ng mga maling negosyo ni Adrian ay na-preserve dahil hinarang ni Serena ang ilang dangerous signatures noon pa man sa paraang maingat at legal. "Serena?" Sabi ni Attorney Leandro minsang muli silang nagkita sa opisina nito. "Kung hindi dahil sa pagiging maingat mo, malamang ubus na ang lahat ng maituturing na malinis at maililigtas. Hindi ka lang basta asawa rito. Ikaw ang dahilan kung bakit may natira pang maaaring pag-usapan." Napatitig si Serena sa mesa. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya o matatawa.
Sa loob ng maraming taon, pinaramdam sa kanya na isa lang siyang dagdag sa pangalan ng mga Montesillo. Ngulit ngayon, unti-unting lumalabas na hindi lamang siya kasama sa buhay ni Adrian, siya ang tahimik na nagsalo sa pagbagsak nito. Samantala, si Veronidia ay mas lalong naging aktibo sa pagpapakita ng tuwa niyang hindi man diretsahong sinabi sa publiko ay halatang halata sa kilos. Madalas nitong ipatawag si Claudine sa bahay. Pinag-uusapan nila sa harap pa minsan ng ilang kamag-anak ang bagong simula ni Adrian. Si Tita Belma, na likas na mausisa, ay minsan pang napailing habang nagkakape sa isang family lunch. Belma, sabi ni Veronidia sa kapatid, ang mahalaga, matatapos na rin ang maling kabanata. Napatingin si Tita Belma kay Serena na tahimik lamang sa gilid, saka bumalik ang tingin kay Veronidia. Maling kabanata para kanino? Para sa anak ko, syempre, sagot ni Veronidia. Si Tita Belma ay hindi kasing lakas ng ate niya, pero hindi rin bulag. Marami na itong nakita sa mga nagdaang taon. Kung sino ang laging nandyan kapag may problema, kung sino ang umiiyak ng tahimik, at kung sino ang laging pinipilit lumabas na kawawa kahit siya ang nangaapi. Kung ako sa'yo, ate, hindi ako masyadong magdiriwang ng hindi patapos ang usapan. Ngumiti lamang si Veronidia, puno ng tiwala sa sarili. Ano pa bang hindi malinaw? Ang pera ng anak ko ay syempre sa anak ko mapupunta, at kung hindi sa anak ko, sa pamilya niya, hindi sa isang babaeng wala namang dugong Montesillo. Hindi na sumagot si Serena. Tahimik lang siyang uminom ng tubig, ngunit sa loob-loob niya, lalo siyang tumibay. Hindi sa kapal ng mukha ng biyena niya, kundi sa lalim ng malinitong pagkakakilala sa kanya. Dumating ang araw ng hearing. Maaga pa lamang ay gising na si Serena. Tahimik ang condo unit ng kaibigang si Paloma kung saan siya pansamantalang tumutuloy mula nung nagsimula ang legal proceedings. Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng cream blouse at dark slacks. Walang alahas maliban sa maliit na hikaw, walang dramatikong ayos, mulit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang nakikita niya sa salamin ay hindi na yoong babaeng takot makabigkas ng sariling damdamin. May lungkot pa rin sa mukha niya, oo. May pagod, ngunit may linaw na rin. Lumapit si Paloma mula sa kusina at iniabot sa kanya ang mainit na kape. Kaya mo yan, sabi nito. Hindi ako natatakot sa hearing. Mas natatakot ako sa pakiramdam na dito na talaga nagtatapos ang lahat. Hinawakan ni Paloma ang balikat niya. May mga bagay na kailangang matapos para may mas magandang buhay na makapasok. Pagdating nila sa family court, naroon na ang lahat. Si Adrian, tahimik at namumutla, kasama ang abogado nitong si Attorney Nicanor Velasco. Si Veronidia, bihis na bihis, suot ang isang mamahaling blazer at pearl earrings na parang pupunta lamang sa charity luncheon. Sa gilid ay si Claudine, kunwaring hindi nakikialam ngunit halatang halata may inaabang ang esena. Naroon din si Hector, nakatayo ng bahagya sa malayo, tila nais pa ring masagipang impluensya niya sa pamilya. Sa kabilang panig, kasama ni Serena si Attorney Leandro, si Paloma, at maging si Ma'am Lilibeth na nagkusang dumating bilang suporta. Habang naghihintay sa hallway bago tawagin ang kanilang kaso, hindi napigilan ni Serena na marinig ang boses ni Veronidia na halos hindi maitago ang saya. Sa wakas, sabi niya kay Claudine, matatapos na rin ito. Sa wakas, makukuha ko na ang pera ng anak ko. Nang marinig iyon ni Serena, hindi siya nayanig. Hindi na. Sa halip, tahimik siyang tumingin sa unahan, hawak ng mahigpit ang folder na naglalaman ng mga papel na matagal niyang iningatan. Hindi alam ng biyena niyang ang araw na iyon, ang araw na pinakaabangan nitong maging simula ng pagbawi, ang siya palang araw na gugunawang lahat ng maling akala nito tungkol sa pera, kapangyarihan at sa babaeng minamaliit niya sa loob ng maraming taon. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, maki-comment naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang papasok tayo sa yugto kung saan unti-unting bumabalik ang liwanag sa buhay ni Serena, mas makikita natin na may mga laban talagang hindi natatapos sa isang desisyon ng korte. Dahil ang tunay na pagbangon ay nangyayari pagkatapos ng sakit, kapag pinili mong buuin muli ang sarili mong buhay.
Kung handa ka na, ito na ang bahaging magsisimula sa pagbagsak ng ilusyon ng mga umapi sa kanya at sa dahan-dahang pag-angat ng babaeng minsang inakala nilang mananatiling api habang buhay. Sa hallway ng family court, matapos marinig ni Serena ang bulong ng biyena niyang si Veronidia, hindi na siya nagsalita. Tahimik lamang siyang pumasok sa loob kasama si Attorney Leandro Sarmiento. Sa kabilang panig, napansin niyang hindi mapakali si Adrian. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Marahil ay dahil sa unang pagkakataon, hindi na niya kaharap ang asawa niyang laging handang umunawa, kundi ang babaeng ilang taon ding nagtiis at ngayon ay may sapat ng lakas para manindigan. Nang magsimula ang pagdinig, isa-isang inilatag ang mga dokumento. Ang tono ng usapan ay hindi sing-ingay ng inaasahan ng marami. Wala ang eksenang sigawan o sapakan na gustong masaksihan ni Claudine at Juren. Ang naroon ay mas mapait para sa mga taong sanay sa yabang. Ang malamig, malinaw at formal na paglalatag ng katotohanan. Ipinaliwanag ng abogado ang lawak ng obligasyon ni Adrian, ang mga nalugi niyang ventures at ang kakaunting natitirang malinis na assets na hindi nadamay sa mga sablay na negosyo. Ngulit pagdating sa puntong akala ni Veronidia ay babasahin na ang inaasahan niyang magiging daan para mabawi niya ang pera ng anak niya, biglang nag-iba ang direksyon ng usapan. Tumayo si Attorney Leandro at mahinahong isinaad ang lahat ng dokumentadong financial preservation efforts ni Serena, ang mga reimbursement claims na siya ang naghabol at nag-ayos, ang mga tax corrections na siya ang gumawa upang hindi ma-freeze ang ilang accounts, ang insurance-linked recoveries na nailigtas niya nung abala si Adrian sa mga maling deal at ang ilang structured placements at stock holdings na na-preserve dahil sa maingat niyang pagtutul sa ilang mapanganib na pirmahan noon. Batay sa records, ani ni Attorney Leandro, ang natitirang recoverable funds at preserved assets ay hindi lamang basta nasa pangalan ng respondent. Napatunayan sa dokumento at kilos na si Mrs. Serena Villarreal Montesillo ang aktwal na nag-ingat, nag-ayos at nagligtas sa mga ito mula sa tuluyang pagkawala. Dahil dito, sa ilalim ng kanilang pinirmahang legal na arrangements at applicable financial at spousal provisions, ang mga pondong ito ay dapat mapunta sa kanya. Nanigas si Veronidia. Anong ibig sabihin yan? Putol nitong tanong, halos hindi na itago ang panginginig ng boses. Malamig ngunit magalang na tumugo ng abogado ng kabilang panig. Ibig sabihin po, hindi po sa inyo mapupunta ang natitirang legal at recoverable assets at sa malaking bahagi, kay Serena po ang mapupunta. Parang may sumabog na katahimikan sa loob ng silid. Ano? Napalakas ang boses ni Veronidia. Imposible yan. Pera yan ng anak ko. Ngulit hindi na mababawi ng sigaw ang nakasulat na sa papel. Hindi rin mababago ng apelido ang legal na katotohanan. Si Adrian mismo ay tila nawalan ng lakas. Umupo siya ng mabigat, saka pinikit ang mga mata na parang noon lang lubos na nauunawaan na ang babaeng tagal niyang binaliwala sa usaping pera, ang siya palang tunay na nagsalo ng pagbagsak niya. Sa tabi, namutla si Claudine. Si Hector naman ay dahan-dahang umurong sa pwesto niya, parang biglang ayaw nang maging malapit sa pamilya, ngayong lumalabas na ang kabiguan. Si Tita Belma naman sa nasa likurang bahagi ay napailing na lamang habang mahinang bumubulong. Ay, Veronidia, sinabi ko na sayo. Paglabas nila ng korte, doon tuluyang nawala ng kontrol si Veronidia. Pinagplanuhan mo ito. Galit nitong sigaw kay Serena sa hallway. Matagal mo na pala kaming niloloko. Huminto si Serena at mabagal na humarap sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi nanginginig ang mga kamay niya habang kaharap ang biyenan. Hindi ko kayo niloko, mahinahon niyang sagot. Iningatan ko lang ang mga bagay na pinabayaan ninyong masira. Wala kang karapatan. May karapatan ako, bilang asawa noon, bilang taong nagbayad, nag-ayos at nagtiis. Ang wala po kayong karapatan ay ang kininang bagay na hindi naman kayo ang nagpundar at hindi ninyo inigatan. Namula si Veronidia sa galit. Akmang lalapit pa ito, gulit mabilis na humarang si Paloma at si Attorney Leandro. Samantala, si Adrian ay nakatayo lamang sa ilang hakbangang layo, tila sinusubukang lumapit, pero walang sapat na lakas ng loob. Nang sa wakas ay nagsalita siya, mahina lang ang boses niya. Serena. Napatingin si Serena sa kanya. Pasensya ka na. 3 salitang matagal niyang hinintay noon,
Ngunit ngayon, wala nang iyong bigat na inaasahan niyang mararamdaman kung maririnig niya iyon. Hindi dahil wala ng sugat, kundi dahil natutunan na niyang hindi lahat ng paghingi ng tawad ay sapat para ibalik ang mga taon ng pananahimik. Tumanggol lang si Serena. Sana mas sinabi mo yan nung kailangan ko pa. Pagkalipas ng ilang linggo, formal nang natapos ang proseso. Hindi naging marangya ang pag-alis ni Serena sa dating buhay. Walang press release, walang eksenang paglipat na may luha at violin sa likod. Tahimik lamang siyang umalis, bitbit ang ilang kahon ng gamit, ang mga dokumentong legal na saksi sa mahabang laban, at ang bigat ng isang yugto ng buhay na sa wakas ay tapos na. Ngunit doon palang tunay na nagsimula ang bago niyang kwento. Hindi niya ginastos agad ang perang legal na napunta sa kanya. Sa halip, bumalik muna siya sa Lucena para dalawin ang kanyang mga magulang. Nang makita siya ni Belen sa tarangkahan, hindi na nito napigilang mapaiyak. "Anak, tapos na ba?" Huminga ng malalim si Serena. "Opo ma, tapos na." Sa simpleng hapagkainan ng pamilya Villarreal, habang umuusok ng bagong lutong sinigang at inihahain ni Oscar ang paborito niyang pritong isda, doon unang naramdaman ni Serena ang kapayapaang matagal na niyang hinhanap. Wala roong kristal na chandelier, walang matatalim na salita na nakatago sa ngiti, walang kailangang patunayang apelido. Tanging mga taong handang mahalin siya kahit wala siyang maipakitang yaman. Pagbalik niya sa Maynila, hindi siya agad bumalik sa dati niyang trabaho. Sa tulong ng naipon niyang karanasan, ng support ni Ma'am Lilibeth at ng ilang legal financial contacts na nabuo niya sa mga nagdaang taon, naisip niyang magtayo ng sariling accounting and documentation consultancy. Hindi yung engranding opisina agad. Nagsimula siya sa isang maliit na unit sa Pasig. May 3 mesa, isang maayos na filing cabinet at lumang sopa na ibinigay ni Paloma. "Tignan mo nga!" natatawang sabi ni Paloma habang tumutulong maglinis sa opisina. "Dati sa townhouse ka pinaparamdam na parang bisita, ngayon may sarili ka ng lugar." Ngumiti si Serena habang pinapahira ng bintana. Maliit pa lang. Lahat ng tama, maliit ang simula. Unti-unting umusad ang kumpanya. Ang unang mga kliyente niya ay maliliit na negosyong nangangailangan ng maayos na records at tamang payo sa dokumento. Sa tulong ni Ma'am Lilibeth, nakakuha siya ng ilang referrals. Si Dr. Celis Ong, isang doktor na may lumalaking klinika, ay naging isa sa una niyang loyal clients. Si Benny Arceo, dating messenger lang sa dati niyang kumpanya, ay kinuha niya bilang office coordinator matapos nitong mawalan ng trabaho. At nang makilala niya sina Miko Abarca, Jessa May Tolentino at Faren de la Cruz, 3 working students na halos kapareho ng sipag at gutom sa pag-asenso na minsan niyang taglay, nagpasya siyang tulungan ng mga ito sa pamamagitan ng scholarship at part-time work sa opisina. Samantala, sa kabilang panig ng buhay, unti-unti namang gumuho ang mundo ng mga taong dating nakatingin sa kanya mula sa taas. Si Hector Salcedo ay nasangkot sa isang kasong may kinalaman sa maanomalyang transaksyon. Marami sa mga dati niyang kaibigan ay lumayo nang magsimulang lumabas ang mga record ng sablay nitong pamamalakad. Si Claudine, na matagal na umikot sa pangalan at potensyal na yaman ni Adrian, ay tuluyang nawala nang mapagtanto niyang wala na ring babalikan. Minsan ay may nagkwento kay Tita Belma na nakita raw si Claudine sa isang cafe. Binabanggit pa rin si Adrian, ngumit sa tono ng pagsisisi at inis, hindi ng pagnanasa. Si Veronidia naman ay napilitang ibenta ang ilang alahas at isang sasakyan para makabawas sa gastusin at mga bayarin sa bahay. Ang dati nitong mga amiga sa social events ay unti-unting naging malamig ang pakikitungo. Ang mga taong dating palaging nakapaligid sa kanya sa mga luncheon at charity gala ay biglang naging abala nang natuyuan ng impluwensya ang kanyang pangalan. Maging si Adrian ay hindi nakaligtas sa tunay na pagbagsak. Lumipat siya sa isang mas maliit na apartment sa Mandaluyong. Nawala ang dating driver, nawala ang dating believe ng mga kasamahan sa negosyo, nawala ang ilusyon na sapat ang apelido para buhatin siya sa bawat maling desisyon. Ilang ulit siyang nagtangkang kausapin si Serena at sa huli ay pumayag din siyang makipagkita sa isang simpleng coffee shop sa Ortigas.
Pag-upo pa lang nila, halatang hindi alam ni Adrian kung paano magsisimula. Mukhang kang maayos, sabi nito, pilit na ngumiti. Mabuti naman, sagot ni Serena. Ikaw, kumusta? Napayo ko si Adrian. Hindi madali, pero siguro kailangan ko rin talagang pagdaanan ito. Tahimik silang pareho ng ilang saglit. Pagkatapos ay nagsalita si Adrian sa boses na wala na ang dating yabang. Alam kong wala na akong karapatang humingi pa ng kahit ano sa'yo, pero gusto ko lang sabihin ulit na nagsisisi ako. Hindi dahil nawala ang pera, hindi dahil natalo si ma'am, kundi dahil ngayon ko lang nakikita ng buo kung gaano kita pinabayaan. Hindi agad sumagot si Serena. Tinitigan niya ang lalaking minsang minahal niya ng buong buo. Nandoon pa rin ang ilang pamilyar na guhit ng mukha nito, ngulit ang dating kumpiyansang halos palaging nauuwi sa katahimikan ay napalitan na ng pagkapagod at pagkatuto. Pinatawad na kita, Adrian, hindi para makabalik tayo sa dati, kundi para hindi ko nadalhin ang bigat mo sa susunod kong buhay. Napapikit si Adrian at tumanggo. Parang iyon na ang pinakamalaking awa na matatanggap niya. Pagdaan ng mga buwan, mas luminaw pa ang bagong direksyon ni Serena. Hindi na siya basta nabubuhay para mabayaran ng bill, iwasan ng pasaring, o maghintay ng araw na baka magbago ang taong ayaw namang magbago para sa kanya. Ngayon, gumigising siya para sa sarili niyang pangarap, para sa mga taong umaasa sa kanya sa magandang paraan, para sa mga kabataang gusto niyang tulungan na makabangon, para sa mga babaeng nawalan din ng boses at unti-unti niyang natutulungan sa pamamagitan ng Shelter Foundation na ipinakilala sa kanya ni Sister Agnes Maralit. At sa panahong hindi na niya hinahanap ang pag-ibig, doon naman dumating ang isang tahimik na presensya sa buhay niya. Sa renovation ng bagong office unit na balak niyang palawakin, ipinakilala sa kanya ni Dr. Celis ang architect na si Damon Esguerra. Isa itong byuduwa, simple manamit, mahinaw magsalita, at may 7 taong gulang na anak na babae na si Nika. Hindi ito yung tipo ng lalaking malakas ang dating sa unang tingin, ngunit kakaiba itong tumingin, hindi sumusukat, hindi naghahari, hindi nangangangkin, nakikinig lang. At sa buhay ni Serena, iyon ang isa sa pinakabihirang uri ng paggalang. Isang hapon habang tinitingnan nila ang plano ng office expansion, napansin ni Damon ang paghawak ni Serena sa lumang ceramic mug na may bahagyang bitak sodilig. Pwede ka namang bumili ng bago, sabi nito. Ngumiti si Serena. Pwede, pero gusto ko muna ito. Galing ito sa unang araw ng opisina ko. Tumanggo si Damon. Mahilig ka sigurong mag-ingat ng mga bagay na pinaghirapan. Napatingin si Serena sa kanya at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumiti siya ng hindi dahil sa pakikisama, hindi dahil sa pagtitimpi, at hindi dahil sa pagtakip sa sakit, kundi dahil may bahagi ng sarili niyang nagsasabing baka, sa wakas, may darating ding mga tao sa buhay niya na hindi siya babaliin para lang sila ang manatiling buo. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, makiki-comment naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Marami na tayong dinaanan sa buhay ni Serena, mula sa tahimik na pagtitiis hanggang sa araw na nabasag ang maling akala ng mga taong umapi sa kanya. At ngayong narito na tayo sa pinakadulo ng kanyang kwento, mas makikita natin na ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa pera o panalo sa korte, kundi sa kung paano mo ginagamit ang sakit ng nakaraan para makabuo ng mas marangal, mas payapa, at mas makabuluhang buhay. Kung handa ka na, ito na ang huling yugto ng kwento ni Serena Villarreal. 3 taon ang lumipas mula nang matapos ang annulment ni na Serena at Adrian. Sa loob ng 3 taon iyon, unti-unting nagbago ang mundo ni Serena sa paraang dati ay hindi man lang niya pinangarap habang nakaupo siyang mag-isa sa kusina ng townhouse na punong-puno ng takot at pagod. Lumawak ang kanyang accounting and documentation firm sa Pasig. Mula sa maliit na opisina na may 3 mesa at lumang sofa, naging maayos itong consultancy office na may sariling conference room, training area at 3 karagdagang empleyado na galing din sa hirap at pinili niyang bigyan ng pagkakataon. Ang scholarship program na sinimulan niya para kina Miko Abarca, Jessamy Tolentino at Faren de la Cruz ay nadagdagan pa ng 2 pang working students.
Si Benny Arceo na dati nahihiyang magpasa ng simpleng memo, naging mahusay na operations manager. Si Dr. Celis Ong ay hindi na lamang naging kliyente, kundi isa na ring malapit na kaibigan na madalas niyang hingian ng payo kapag sumasakit ang likod niya na sobrang trabaho. Si Sister Agnes Maralit naman ay tumutulong sa kanya sa Women's Shelter Foundation kung saan si Serena ay regular nang nagdodonate ng pondo at oras para sa mga babaeng dumaan sa pang-aabuso, panloloko at pag-iwan. Ngunit higit sa lahat ng iyon, mayroon ng mas tahimik at mas matatag na tahanan ang puso niya. Hindi mabilis ang pagpasok ni Damon Esguerra sa buhay niya. Walang dramatic confession, walang pilit na paghabol, walang pabonggang pangako. Dumating ito sa buhay niya parang mahinang ulan sa gitna ng mainit na hapon. Hindi ka gugulatin, pero mapapansin mong gumagaan ang pakiramdam mo kapag nandyan siya. Sa bawat meeting nila tungkol sa opisina, sa bawat simpleng kape pagkatapos ng trabaho, at sa bawat pagkakataong nakikita niyang maingat makitungo si Damon sa anak nitong si Mika, mas lalo niyang napagtatanto na posible palang mahalin ng hindi kailangang manghina ang loob mo. Minsan, habang nasa bagong extension wing ng opisina si Serena at pinapanood si Nika na nagkukulay sa isang maliit na mesa sa gilid, napangiti siya nang lumapit si Damon dala ang 2 baso ng salabat. Napapadalas ang sakit ng lalamunan mo, kaya ipinagawa ko sa pantry. Napangiti si Serena habang tinatanggap iyon. Ang hirap naman kapag masyado mo akong pinapansin. Sakto lang, banayad na sagot ni Damon. Ayokong lumabis. Sanay akong maghintay kung kailan ka komportable. Napatingin si Serena sa kanya. Sa mga salitang iyon may kung anong marahang kumurot sa puso niya. Hindi sakit, kundi paghilom. Dahil sa wakas, may isang taong marunong umalalay ng hindi sumasakal. Sa kabilang panigid ng buhay, hindi naging magaan ang pagdaan ng panahon sa mga taong minsang naghari-harian sa kanyang sakit. Si Adrian ay tuluyang namuhay sa tahimik at simpleng apartamento sa Mandaluyong. Nakahanap siya ng trabaho sa property administration ng isang mid-sized real estate company. Wala na ang dati niyang social circle, wala nang mamahaling dinner, ang walang katapusang yabangan sa business idea, at ang pagdikit ng mga taong mahilig lang kapag may pakinabang. Natuto siyang mag-commute, mag-budget, at mamuhay ng hindi nakaasa sa Montecillo na apelyido. Sa totoo lang, doon pa lamang niya unang natutunan ang tunay na bigat ng pagiging responsable. Si Claudine Verblara ay tuluyan ng nawala sa esena nang hindi na mapakinabangan ang paglapit kay Adrian. Si Hector Salcedo ay nabalitaang umalis ng bansa matapos mabaon sa kasong pinansyal na hindi niya naisalba. Si Joren naman ay napilitang magbanat ng buto sa sarili niyang paraan dahil wala ng kusang sasagot sa kanyang luho. At si Veronica Montecillo. Si Veronica ang may pinakamasakit na pagbagsak dahil siya ang pinakamatagal na nabuhay sa ilusyon na kontrolado niya ang lahat. Unti-unti niyang nawala ang mga alahas, sasakyan at ilang bahagi ng dating marangyang pamumuhay upang matustusan ang mga gastusin sa bahay, maintenance medicine at ilang pagkakautang na bunga rin ng maling pagtitiwala sa mga taong gaya ni Hector. Ang mga amiga niyang dati halos linggo-linggo niyang kasama sa lansyon ay naging malamig. Ang mga pamangkin at kamag-anak na dating nakadikit sa kanya ay biglang naging busy at out of town kapag siya na'y nangangailangan. Isang hapon ng Setyembre, inanyayahan si Serena na dumalo sa isang fundraising event para sa Women's Shelter Foundation na sinusuportahan niya. Ginanap iyon sa isang maliit ngunit eleganteng function hall sa San Juan. Hindi ingrande ang okasyon, ngunit puno ito ng mga taong may malasakit, mga social workers, doctors, small business owners at ilang donors na naniniwala sa layunin ng foundation. Kasama ni Serena noon sina Paloma, Damon at si Nika na abalang-abala sa pagkuha ng maliit na cupcake sa dessert table. Habang nakikipag-usap si Serena kay Sister Agnes tungkol sa expansion ng counseling program, bigla niyang naramdaman ang isang kakaibang pagbigat sa paligid. Paglingon niya, nandoon si Adrian,
Mas payat kaysa dati, mas tahimik, ngunit maayos ang bihis. Sa tabi nito ay si Veronica. Halos hindi agad nakilala ni Serena ang dating biyenan. Wala na ang tulis at malamig na tikas ng dating tindig nito. Maayos pa rin ang bihis, oo, ngunit halatang pinili ng maingat at hindi na iyong uri ng kasuotang tinatahilang ipamukha sa lahat ang halaga ng presyo. Ang buhok nito ay maayos pa rin, ngunit halatang mas manipis. Ang mukha ay may marka ng pagpagod at ang mga matang dati puno ng husga ay ngayoy may halong kaba at hiya. Nagkatinginan sila. Hindi agad lumapit si Serena, ngunit nang makita niyang si Adrian ay tila nag-aalangan at si Veronica ay hindi makabuo ng unang hakbang, siya na mismo ang humakbang ng dahan-dahan. Hindi dahil gusto niyang magpakumbaba sa kanila, kundi dahil hindi na siya takot sa kahit anumang maaaring sabihin ng nakaraan. Adrian, mahinahon niyang bati. Serena, sagot nito saka bahagyang yumuko. Salamat sa paglapit. Tumanggo siya saka tumingin kay Veronica. Magandang gabi po. Matagal bago sumagot ang matandang babae. Para bang may binubunot itong napakalaking tinik mula sa sariling lalamunan. Magandang gabi, hina nitong sabi. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Sa paligid nila ay patuloy ang masayang usapan ng ibang guests, ang mahinang tugtog ng piano recording at ang tunog ng mga kubyertos sa buffet table. Ngunit sa maliit na espasyong iyon kung saan magkaharap ang tatlong taong minsang nagkasira-sira dahil sa pride, kontrol at sakit, parang bumagal ang mundo. Ano po ang maitutulong ko? Diretsyong tanong ni Serena. Hindi malamig, hindi rin malambing, sapat lang. Napatingin si Adrian sa ina nito na tila hinihintay itong sumalit. Sa huli, si Veronica rin ang lumakas ng loob. Hindi ako sanay, nagsimula ito, saka sandaling napahanto. Hindi ako sanay humingi. Hindi sumagot si Serena. Hinayaan niya itong magpatuloy. Naloko ako, sabi ni Veronica, pilit na pinipigilan ang pagbasag ng boses. May ilang taong pinagkatiwalaan ko sa mga natira kong arrangements. May mga dokumentong hindi ko naunawaan ng buo. Akala ko kaya ko pang isaayos nang hindi humingi ng tulong. Hindi man nito binanggit ang pangalan, alam ni Serena na ang tinutukoy nito ay ang ilan sa mga natirang financial entanglements na iniwan ni na Hector at ng mga taong dati ring nakapaligid sa pamilya. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong ni Serena. Muling napatingin si Veronica sa kanya. Sa unang pagkakataon sa buhay nilang dalawa, wala sa tingin nito ang pangmamaliit, tanging hiya, at marahil isang huling piraso ng dignidad na pilit nitong hawak habang umaaming hindi na nito kaya. Hindi ako nanghihingi ng pera, mariing sabi nito, marahil dahil kahit sa puntong iyon ay may natitira pa ring yabang. Pero kailangan ko ng tulong sa pag-unawa sa ilang papeles, sa legal aid, sa arrangement kung saan hindi ako tuluyang mababaon. Si Adrian ay agad sumingit. Kung ayaw mo, Serena, may intindihan namin. Ayaw ko ring biglain ka. Mabilis siyang tinignan ni Serena, saka bumalik ang tingin kay Veronica. Sa loob-loob niya, may napakalalim na alaala ng mga gabing umiyak siya ng tahimik, ng mga salitang ipinukol sa kanya, ng mga panahong ginawa siyang maliit sa sarili niyang tahanan. Madali sana, sa totoo lang, isang matalim na sagot lang, isang malamig na pagtanggi, isang mapait na paalala na minsan siya ang nakikiusap na makita bilang tao at hindi bilang pabigat. Ngunit hindi iyon ang pinili ni Serena. Hindi ko po kayo bibigyan ng pera na parang walang nangyari, pero hindi ko rin kayo ipapahiya. Kung papayag po kayo, ire-refer ko kayo sa legal aid team na maaasahan. Titingnan namin ang mga papeles, hahanapan ng maayos na arrangement para sa inyo, at kung kailangan ng assisted living option na ligtas at desente, may kilala po akong pwedeng makausap. Parang hindi agad nakapaniwala si Adrian sa narinig.
Maging si Veronica ay napatitig lang sa kanya. Bakit? Mahina nitong tanong, halos pabulong. Baka tapos ng lahat ng ginawa ko. Humina ng malalim si Serena. Dahil ayokong maging katulad ng sakit na ibinigay ninyo sa akin. Tutulong ako bilang tao, hindi bilang manugang, at hindi para bawiin ang nakaraan. Napayuko si Veronica. Ilang sandali itong hindi nagsalita. Pagkatapos ay marahang tumanggo. At sa simpleng kilos na iyon, may mabigat na katotohanang bumagsak sa pagitan nila. Ang dating babae na akala nito'y madali niyang maaapi, ay siya ngayong tanging taong may kakayahang magpakita ng awa ng may hangganan at dignidad. Sa mga sumunod na buwan, tumupad si Serena sa sinabi niya. Hindi niya kinuha sa sarili niyang balikat ang buong problema ni Veronica. Ngunit inilapit niya ito sa isang maayos na legal aid team at tinulungan kay Adrian na ayusin ang ilang dokumento na kailangang maintindihan ng tama. Sa tulong ng kanyang network at ni Attorney Leandro, nakahanap sila ng desenteng assisted living arrangement para kay Veronica. Isang lugar na hindi marangya, ngunit malinis, maayos at may sapat na pag-aaruga para sa edad nito. Hindi na iyon ang dating mansyon na pinaghaharian ng yabang, pero hindi rin iyon lugar ng kahihiyan. Sakto lang, katulad ng leksyon na matagal nitong hindi natutunan. Si Adrian naman ay mas tumatag. Hindi sila naging magkaibigan ni Serena sa parang casual na bigla na lang magkakape kada linggo, ngulit nagkaroon ng mahinam at desenteng ugnayan ang pagitan nila. Minsan, sa isang tawag tungkol sa dokumento ng ina niya, bigla itong nagsabi, "Alam mo, Serena, may mga araw na iniisip ko kung anong klaseng buhay kaya meron tayo kung hindi ako naging duwag noon." Tahimik lang si Serena sa kabilang linya bago sumagot. "May mga tanong na hindi na kailangang sagutin, Adrian. Ang importante, natuto ka." At sa pagkakataong iyon, parang natanggap din niya sa wakas na may mga sugat talagang hindi kailangang balikan para lang patunayan naghihilom na. Samantala, lumalim ang ugnayan nila ni Damon. Hindi siya minadali nito, hindi rin siya tinarato na parang babaeng kailangang iligtas. Sa halip, isinama niya ito sa maliit ngulit totoong mundo niya. Sa simpleng hapunan kasama si Nika, sa pagbibisita sa mga proyekto nitong bahay para sa mga pamilyang nagsisimula pa lang, at sa mga tahimik na pag-uusap tuwing hapon tungkol sa pagod, pangarap at mga alaala na hindi na kailangang ikahiya. Isang gabi, habang nasa bagong bahay ng mga magulang ni Serena sa Lucena ang lahat para sa munting salusalo, naglalaro si Nika sa bakuran habang si Oscar ay abalang-abala sa pag-iihaw. Si Belen naman ay masayang nagtuturo kay Damon kung paano ang tamang timpla ng paborito niyang pansit bihon. Habang pinapanood iyon ni Serena mula sa may beranda, lumapit si Damon sa kanya. "Ang tahimik mo." Sabi nito. "Masaya lang ako," sagot niya. "Takot ka pa rin ba?" Napangiti si Serena, ngumit may katapatan ang mga mata niya nang tumingin siya rito. "Minsan, pero hindi na tulad ng dati." Tumango si Damon. "Hindi ko kailangang punuin ang puwang ng nakaraan mo. Gusto ko lang maging bahagi ng buhay na pinili mong buuin." Hindi agad nakasagot si Serena, ngulit nang abutin niya ang kamay ng lalaki, alam niyang ito na ang sagot. Makalipas ang ilang buwan, natupad ang isa sa pinakamahalagang pangarap ni Serena. Natapos ang blessing ng bagong office and foundation wing na ipinagawa niya sa tabi ng pinalawak niyang consultancy center. Ipinangalanan niya iyon sa anak na hindi niya naipanganak noon, isang pangalang matagal niyang kinimkim sa puso, the Samara Wing. Hindi iyon monumento ng lungkot, kundi alaala ng pag-ibig na nawala at ng buhay na pinili pa rin niyang itaguyod. Sa araw ng blessing, naroon ang lahat ng tunay na bahagi ng kanyang pagbangon. Ang kanyang mga magulang, sina Paloma, Ma'am Lilibeth, Benny, Miko, Jessa May, Farren, Dr. Celis, Sister Agnes, Damon, at si Nika na tuwang-tuwang may hawak na maliit na ribbon para sa ceremony. Maging si Adrian ay dumating, tahimik na nakatayo sa likod, at kasama nito ang isang mas mahinang si Veronidia na nakaupo sa wheelchair. Maayos ang bihis, ngulit wala na ang dating nagaharing tikas. Hindi sila sentro ng araw na iyon, at sa wakas, natanggap na rin nila iyon.
Nang tawagin si Serena para magsalita, humarap siya sa mga taong minsang saksi sa sakit niya at sa mga taong naging dahilan ng kanyang pagbangon. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. May panahon sa buhay ko na akala ko ang pagdurusa ay katapusan na. Sabi niya, banayad ngunit malinaw ang boses. Akala ko kapag nawala ang tahanan, ang pangalan, at ang taong minahal mo, wala nang matitira. Pero natutunan ko na minsan, kapag may gumuho, hindi ibig sabihin nun tapos ka na. Baka ibig sabihin lang, oras na para itayo mo ang bagay na mas totoo para sa'yo. Maraming napaluha. Si Belen ay tahimik na pinupunasan ng mga mata. Si Paloma ay nakangiting humiiyak. Si Damon ay tahimik lamang ngunit ang tingin nito kay Serena ay puno ng paggalang. At kung may isang bagay akong gustong iwan sa araw na ito, dugtong ni Serena, iyon ay ito. May mga sugat na hindi mo pinili. May mga taong sisira sa tiwala mo. At may mga panahong pakiramdam mo wala ka ng laban. Pero kapag hindi mo binitawan ang dangal mo, darating din ang araw na ang dating sakit mo ang magiging daan para mabigyan mo ng bagong pag-asa, hindi lang ang sarili mo, kundi pati ang ibang tao. Pagkatapos ng palakpakan, dahan-dahang bumaba si Serena mula sa maliit na entablado. Habang lumalapit sa kanyang mga tao para batiin siya, napansin niyang nakatingin sa kanya si Veronida mula sa wheelchair. Walang galit, wala nang inggit. Tanging isang mabigat ngulit tahimik na pagkilala sa babaeng minsan niyang minaliit. At sa mismong sandaling iyon, habang napapalibutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya at nang buhay na siya mismo ang bumuo mula sa abo ng kanyang nakaraan, tuluyan ang naunawaan ni Serena ang pinakamahalagang katotohanan sa lahat. Ang perang gustong angkinin ng kanyang biyanan noon ay hindi lamang napunta sa kanya. Naging daan iyon para maibalik niya ang dangal na pilit kinuha sa kanya, maitayo ang mundong matagal niyang ipilagkait sa sarili, at maipasa sa ibang sugatang puso ang pag-asa na minsan ay siya ring muntik nang mawala. At sa wakas, natapos din ang kwento hindi sa paghihiganti, kundi sa ganap na katarungan, tahimik na tagumpay, at isang buhay na hindi na kailanman maaagaw muli.